Nakita ko sa internet ang isang YouTube video na may pamagat na A Solid 15 Minutes of Useless Information. Nung pinanood ko nga, mga useless information talaga. Ang nakakagulat, ang video ito ay umabot na ng 2 milyong views. Isipin mo na lang kung gaano karaming oras ang nasayang para sa mga nanood nito. Sa video ito, ating gamitin ang ating panahon para sa mga kaalamang may kabuluhan. Ating alamin ang mga iyan dito lamang sa Wenta-Wenta, mga kwentong may kwenta. Sa video ito, ating gamitin ang ating panahon para sa mga kaalamang may kabuluhan. Alam nyo bang ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Oo, ito ay taliwas sa karaniwang kaalaman na ang Pilipinas ay binubuo lamang ng 7,107 na mga pulo. One thing that I have learned, you guys have a bunch of islands here. How many islands are in the Philippines? High tide or low tide? Give them both. Well, with high tide, we have 7,107, and then low tide, we have 7,108. Wow, amazing. Karaniwang kaalaman na ang Baguio City ay ang summer capital ng bansa. Alam nyo rin bang ang Cagayan de Oro ay kilala sa tawag na City of Gold and Friendship? Ang City of Smiles naman ay ang Bacolod City. Ang Iloilo City naman ay tinaguriang the Bike Capital of the Philippines. Ang Cebu City naman ang oldest city sa bansa. Ito rin ay kilala sa katawagang Queen City of the South. Ang pinakamayamang syudad naman sa ating bansa ay ang Makati City. Ang pinakamalaking syudad naman sa bansa ay ang Quezon City. Ang oldest company naman sa bansa na nairehistro noong 1800s ay ang Ayala Corporation. Ang pinakamatandang bisyo naman ng mga Pilipino ay ang pagmuya ng nganga. Ang probinsya naman ng Batanes ay mas malapit pa sa bansang Taiwan kaysa sa anumang baybayin ng Pilipinas sa Northern Luzon. Ang pinakamataas na anyong lupa naman ng Pilipinas ay ang Mount Apo na matatagpuan sa Mindanao. Ang Mayon Volcano naman ay tinaguriang most perfect cone-shaped volcano sa buong mundo. Ang gobyerno ng Pilipinas ay binubuo ng 3 pantay-pantay na kapangyarihan. Ang legislative na tagagawa ng batas, ang executive na tagapagpatupad ng batas, at ang judiciary o ang taga-interpret ng batas. Ang Puerto Princesa Subterranean River naman sa Palawan ay ang longest underground river sa buong mundo. Ang Manila Hotel naman ay ang pinakaunang air-conditioned building sa bansa. Ang pinakamayamang Pinoy naman ay si Manuel Villar. Ito ay ayon sa Forbes magazine para sa taong 2020. Si Villar ay may net worth na 7.2 bilyong dolyar. Ang Luneta Park naman ang pinakamalaking urban park sa buong Asya. Si Miriam Santiago lamang ang kauna-unahang Asian from developing countries na na-elect bilang judge ng International Criminal Court. Ang pinakamalaking perlas naman ay nakuha sa bansang Pilipinas ng isang Pilipinong mangingisda na ngayon nagkakahalaga na ng 90 milyong dolyar. Alam nyo bang, ayon sa National Commission for Culture and the Arts, walang batas, executive order o anumang klase ng proklamasyon na kumikilala sa sino mang Pilipino bilang ating national hero. Ang unang bandila ng Pilipinas ay tinahi sa bansang Hong Kong at ito ay idinisenyo ng unang presidente ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Ang Pilipinas ay tinaguriang world's largest supplier of nurses dahilan din sa dami ng text messages na pinapadala kada araw. Ang Pilipinas ay tinaguriang texting capital
of the world. Ano ba talaga ang ating national language? Filipino ba o Tagalog? Ang Tagalog kasi ay isang ethnic race sa ating bansa. Ang lingwahe ng mga Tagalog ang pinakapopular na gamit sa buong bansa. Pero para maging patas sa iba pang mga ethnic races sa bansa katulad ng Bisaya, Ilocano, Maranao, Tausug at iba pa, ang ating national language ay tinawag na lamang na Filipino. Isa sa pinaka-popular na resignation letter naman ay galing kay Paul Medina Jr. na artist sa likod ng Pugad Baboy nang ito ay mag-resign sa Philippine Daily Inquirer dahil sa kanyang controversial na comics strip. Ang Ladlad Party List naman ay ang kauna-unahang LGBTQ political party sa buong mundo. Ang pinakamalaking Christmas lantern sa buong mundo ay pinailaw sa San Fernando, Pampanga noong December 24, 2002. Ito ay may sukat na 26.8 meters in diameter at nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Upang ito ay mabuo, matatagpuan sa Pilipinas ang 3 sa 10 pinakamalalaking malls sa buong mundo, ang SM North, ang SM Mega Mall, at ang Mall of Asia. Pilipinas ang karaniwang nababanggit kapag pinag-uusapan ang balut, bagaman ito ay delicacy rin sa ibang Asian countries. Si Manny Pacquiao naman ang tinaguriang most popular Filipino in the world. Ang sukob ay isang popular na pamahiin sa bansa na pinapractice pa rin hanggang sa ngayon. Sa Pilipinas lamang, popular na pinanggagamot ang tina at ang suka para sa viral na sakit na beke. Alam niyo bang pinalamig ng pagputok ng bulkang Pinatubo ang ating planeta ng 1% noong 1991? Ang Pilipinas naman ay mayroon ng 4 na pagkakapanalo sa International Beauty Pageant na Miss Universe. Sila ay sina Gloria Diaz noong 1969, Margie Moran noong 1973, Pia Wurtzbach noong 2015, at Catriona Gray noong 2018. Alam niyo bang kahit papaano ay mayroong happy ending ang Death March mula sa original na 76,000 prisoners of war na rescue ang mahigit na 500 Filipino at Amerikanong sundalo pagkatapos ng halos 3 taon. Sa katapusan naman ng World War II, ang Hapon na nooy namuno sa Death March na si General Homa Masaharu ay nilitis at nahatulan ng firing squad sa loob mismo ng ating bansa. Siya ay binaril sa Los Baños, Laguna. Ang dalawa naman niyang mga pangunahing tauhan na sina Yoshitaka Kawane at Kurataro Hirano ay nilitis din at nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng death by hanging o pagbibigti. As of November 2020 naman, ang total na utang ng Pilipinas ay umaabot na sa 10.13 trilyong piso o 210.71 bilyong dolyar. Alam mo bang, ayon sa Article 266-C ng Republic Act 8353, maaaring mapawalang sala ang suspect sa panggagahasa kung papakasalan niya ang kanyang biktima. Kapag nagkaroon naman ng pantay na bilang ng boto sa mga kandidato sa eleksyon, ay maaaring i-break ang tie sa pamamagitan ng draw lots katulad ng toss coin. Ito ay naaayon sa ating Omnibus Election Code. Mayroon lamang na 2 klima ang Pilipinas. Ito ay ang wet and dry season o tag-ulan at tag-init. Na-entertain ka ba sa video ito? Click mo naman ang subscribe at ang bell buttons para ma-notify ka agad kapag meron ulit tayong mga kwentong may kwenta. Dito lamang sa Wento Wenta. Tata!